Naalala niyo pa ba nung bata pa tayo? Ang dami nating pangarap, ang dami nating gustong gawin. Ngayon sa edad na ito, sa ating ginintuang panahon, ano ang pinakamahalaga sa atin? Kadalasan, ang sagot ay kapayapaan at kaligayahan sa kalooban. Pero bakit nga ba, habang tumatanda, parang mas nagiging mailap ang mga ito? Parang may mga tao sa paligid natin na sa halip na magbigay ng ginhawa ay nagiging dahilan pa ng pagkabahala at pagkasira ng ating loob. Marahil ay nakaranas na kayo ng ganoon. Nag-aalala ka kung paano ka ba makakaiwas sa ganitong sitwasyon nang hindi nakakasakit ng damdamin o nakakasira ng relasyon, lalo na kung minsan ay kamag-anak o malapit na kaibigan. Ang sikreto, mahal kong mga kababayan, ay hindi ang tuluyang iwalay ang sarili sa mundo, kundi ang matuto kung sino ang dapat nating lapitan at sino ang mas mainam na panatilihin sa layo. Hindi ito tungkol sa pagiging madamot o masama, kundi sa pagprotekta ng sarili nating espasyo, ng ating puso at ng ating isip. Sa edad na ito, may karapatan tayong mamuhay ng payapa at walang iniisip na problema mula sa labas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng tao na sa ating edad ay mas makabubuting iwasan o limitahan ang pakikisalamuha. Hindi ito madali at marahil ay may ilan sa mga uri na ito na nasa inyong paligid ngayon. Pero ang bunga nito ay kapayapaan sa kalooban at mas masarap na pamumuhay. Panoorin niyo ito hanggang sa dulo dahil may ibabahagi akong matinding aral na tiyak na magugulat kayo. Kung handa na kayo, simulan na natin ang ating usapan. Ang una sa listahan at marahil ay isa sa pinakamabigat na uri ng tao na kailangan nating iwasan o limitahan ay ang mga laging negatibo at nagrereklamo. Kilala niyo ba sila? Sila yung mga tipong kahit anong ganda ng panahon o balita, may makikita pa ring mali o dahilan para magreklamo. Para silang mga vampira na humihigop ng inyong sigla at kaligayahan. Sa tuwing makikipag-usap ka sa kanila, pakiramdam mo ay nadala ka sa isang madilim na silid, puno ng problema at pasakit. Hindi lang nila kinukuwento ang kanilang mga problema, kundi tila gusto nilang idamay ka sa kanilang pagiging miserable. Isipin nayo, paano kayo magiging masaya at payapa kung ang paligid ninyo ay puno ng mga taong puro reklamo ang lumalabas sa bibig? Nauwi ito sa tinatawag na emotional contagion, kung saan ang emosyon ng isang tao ay nakakahawa. Kung nakakahawa ay ang pagiging negatibo, hindi ba't unti-unti ring mahahawa ang inyong kalooban? Maaari pa nga itong makaapekto sa inyong pisikal na kalusugan. Ang patuloy na pagdinig ng reklamo at negatibong usapan ay maaaring magpataas ng inyong stress level, magdulot ng insomnia o magpalala ng anumang karamdaman na inyong nararamdaman. Bukod pa dyan, ang pagiging laging nakikinig sa mga reklamo ay nagpapababa ng ating enerhiya at nagiging hadlang sa ating pagiging produktibo o pagkakaroon ng maayos na pahinga. Sa edad natin na yon, mas kailangan natin ang bawat patak ng positibong enerhiya na maaari nating makuha. Maaring kamag-anak sila, kaibigan o kapitbahay. Halimbawa, si Aling Nena na tuwing bibisitahin mo ay uumpisahan ang usapan sa mga sakit niya, sa mahal ng bilihin, sa politika na puro problema, o sa mga kamag-anak na nagpapahirap sa kanya. Walang magandang salita na lumalabas at walang solusyon na iniisip. Gusto lang niya, makinig ka sa kanyang walang tatapusang nginaing. O kaya naman si Mang Tonyo, na kahit anong pangaral o payo ang ibigay mo, ay babalik at babalik sa pagiging negatibo. Kaya nga tayo mga Pilipino. Minsan, ang simpleng pag-iisip lang ng ibang bagay. Isipin niyo, parang basura yan. Kung isang beses lang may nagtapon ng maliit na balat ng candy sa harapan nyo, siguro hindi nyo masyadong papansinin. Pero kung araw-araw o tuwing bibisita kayo ay tambak ang basura sa paligid ninyo, hindi ba't nakakaapekto ito sa inyong kalusugan at sa ngayong naiintindihan na natin kung bakit mahalaga ang iwasan o limitahan ang mga laging negatibo at nagrereklamo? Dumako naman tayo sa ikalawang uri ng tao na maaring pumutol sa inyong kapayapaan. Sila ang mga mapanira at mapagsismis. Alam nyo na kung sino ang mga ito, di ba? Sila ang mga taong ang pinakagusto ay pag-usapan ng buhay ng iba.
lalo na ang mga kapintasan at kamalasan ng kapwa. Ang kanilang mga dila ay matalas at ang kanilang mga kwento ay puno ng paghuhusga at pamimintas. Sa kanilang piling, hindi ka kailanman magiging sigurado kung hindi ikaw ang susunod na pag-uusapan sa likod mo. Ang ganitong uri ng tao ay sumisira ng tiwala, naghahasik ng pagdududa at nagdudulot ng kaguluhan sa mga relasyon. Isipin nyo, paano kayo matutulog ng mahimbing kung alam nyong pinag-uusapan kayo o kung kayo mismo ay kasama sa pag-uusap sa iba? Ang ganitong ugali ay parang apoy na sumisira sa tiwala at nagdudulot ng patuloy na alalahanin. Maaring kamag-anak sila na mahilig magkwento ng sikreto ng kapitbahay o kaibigan na tuwing magkikita kayo ay may bagong tsismis na dala. Sa una, maaring nakakaaliw pa nga pakinggan ang mga tsismis, pero sa kalaunan, mararamdaman ninyong unti-unti itong lumalason sa inyong kalooban. Magdududa kayo sa intensyon ng bawat tao at maging ang inyong sarili mga aksyon ay magiging bantulot dahil sa takot na maging biktima rin ng tsismis. Ang pagiging bahagi ng ganitong uri ng usapan ay hindi lang nakakasira sa iba, kundi nakakasira din sa inyong sarili. Pinababa nito ang inyong moral at nagdudulot ng stress dahil sa patuloy na alalahanin. Sa ating edad, hindi na natin kailangan ang ganoong uri ng pagkabahala. Mas gusto natin ang simple at payapang pamumuhay. Ipuli ang pinakamainam na gawin sa mga mapanira at mapagsismis ay huwag makasali sa kanilang pag-uusap. Kung nagsimula silang magsismis, maaari ninyong baguhin ang usapan. Halimbawa, ngayon, dumako naman tayo sa ikatlong uri ng tao na maaari magdulot ng stress sa inyong buhay. Ang mga nanamantala sa kabaitan o humihingi lang ng pabor. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging matulungin at mapagbigay. Gusto nating makatulong sa kapwa, lalo na sa mga nanggangailangan. Ngunit may mga taong sadyang ginagamit ang kabaitan ng iba para sa kanilang sariling kapakinabangan nang walang balak na gumanti o magbayad. Sila yung mga tipong tatawag lang kapag may kailangan sila o magpapakita lang kapag may hihiin. Maaari itong pinansyal na tulong na hindi na naibalik, pabor na paulit-ulit na hinihingi ng walang kapalit o paggamit sa inyong oras at enerhiya ng walang pasasalamat. Ang pinakamasakit dito ay ang labanan sa kalooban ninyo. Gusto ninyong tumulong dahil likas tayong matulungin, pero alam ninyong minsan na kayo niloko o sinamantala. Ang pakiramdam ng pagkabigo at pagkadismaya ay malalim at matagal gumaling. Isipin ninyo si Aling Cora na sa tuwing may sakit ang apo o may kailangan sa gamot ay sa inyo lumalapit. Sa una ay nakatulong kayo. Pero dumating ang panahon na parang nagiging ATM na kayo. Hindi na nakakahiya sa kanya na humingi at hindi na rin siya nag-iisip kung paano kayo babayaran o kahit man lang magpasalamat. O kaya naman si Mang John na sa tuwing may kailangan ng sakay patungong palengke o sa bayan ay tatawag sa inyo. Pero kapag kayo naman ang nangailangan ay laging may dahilan o abala. Ang ganitong uri ng relasyon ay nakakapagod at nakakadismaya. Hindi ito tunay na pagkakaibigan o pagmamahalan, kundi isang transaksyon kung saan kayo ang laging nagbibigay. Sa edad na ito, dapat ay inalagaan na natin ang ating mga ipon at pinahalagahan ang ating oras. Hindi na dapat natin hayaang may magsamantala sa atin. Ang solusyon dito ay ang matutong magsabi ng hindi, ng may paggalang at pagmamahal. Hindi ibig sabihin na magiging masama kayo, kundi nagtatakda lang kayo ng limitasyon. Pwede ninyong sabihin, pasensya na, pero hindi ko kayang tumulong sa ngayon. O may sarili din akong pinaglalaanan ng pondo, kaya hindi ko kayang magpahiram. Hindi nyo kailangan magpaliwanag ng mahaba. Kung may kailangan kayong gawin o kung ayaw ninyong magbigay, simple lang ang sagot. Kung may pakiramdam kayo na sobra na at sinasamantala ng inyong kabaitan, maging matatag. Tandaan ng pagbibigay ay dapat na mula sa puso at hindi dahil sa pakiramdam na obligasyon o takot na makasakit ng damdamin. Prioridad ninyo ang inyong sariling kapakanan lalo na
sa pinansyal. Ang tunay na kaibigan at kapamilya ay maiintindihan ito at igagalang ang inyong desisyon. Kung patuloy pa rin sila mapilit, yon na ang senyales na hindi ninyo sila kailangan sa buhay ninyo. Ang pagprotekta sa inyong pinaghirapan ay isang mahalagang bahagi ng pagpapanatili ng inyong kapayapaan sa kalooban. Ngayon na pag-usapan na natin ang mga taong mahilig magtsismis at ang mga mapagsamantala, dumako naman tayo sa huling dalawang uri na napakahalaga ring bigyang pansin upang mapanatili ang inyong kapayapaan at kaligayahan. Ang ikaapat na uri ng tao ay ang mga walang iginagalang na hangganan o pumupuna sa lahat ng ginagawa mo. Nakakita na ba kayo ng ganong klaseng tao? Sila yung mga palaging may komento sa bawat galaw mo, sa bawat desisyon mo, at laging may nais sabihin kung paano ka dapat mamuhay. Kahit hindi mo naman hiningi ang kanilang opinyon. Ang mas masakit, minsan ay personal na ang kanilang mga puna, na parang hindi sila nag-iisip bago magsalita. Sa edad natin na yon, mas gusto natin ang kalayaan at respetong mamuhay ayon sa ating gusto nang walang nakikialam. Ang ganitong uri ng pagpuna ay nakakapagpababa ng kumpiyansa sa sarili at nakakapagdala ng stress. Alimbawa, si Tita Lita na tuwing magkikita kayo ay laging may puna sa inyong timbang, sa inyong damit o sa inyong pag-aalaga sa sarili. Ay, ang taba mo na, magpapayat ka na. O bakit ganyan ang kulay ng buhok mo hindi bagay sa edad mo? O kaya naman ang mga kamag-anak na basta na lang dumadalaw sa inyong bahay ng walang abiso at inaasahan na kayo ay may handa o may gagawin silang pabor. Ang ganitong pag-uugali ay hindi lang nakakasakit ng damdamin, kundi nakakasira din sa inyong personal space at sa inyong karapatang mamuhay nang walang iniisip na pangingyalam ng iba. Ang paggalang sa personal na hangganan ay mahalaga sa bawat relasyon. At sa edad natin na yon, mas lalo itong nagiging kritikal. Hindi na tayo dapat nakikipagsabayan sa mga taong walang respeto sa ating pagkatao. Paano natin ito lulutasin? Mahalaga ang malinaw na pagtatakda na hangganan. Maaari niyong sabihin ng magalang, "Salamat sa payo ninyo, pero ito po ang mas gusto kong gawin." O, "Mas gusto ko po sana kung magsasabi muna kayo bago bumisita." Hindi nyo kailangan ipaliwanag ang bawat desisyon ninyo. Kung pinupuna nila ang inyong timbang, sabihin nyo lang, "Masaya po ako sa katawan ko ngayon." Kung tungkol sa damit, komportable ako sa suot ko. Ang maalaga ay hindi ninyo pinapapasok sa inyong isip at puso ang kanilang mga negatibong puna. Tandaan, ang kanilang mga komento ay refleksyon ng kanilang sariling pananaw at hindi ito dapat maging definisyon ng inyong halaga. Kung patuloy silang walang paggalang sa inyong hangganan, limitahan ang pakikisalamuha. Hindi masama ang protektahan ang inyong mental at emosyonal na kalusugan. At sa wakas, ang ikalimang uri ng tao na kailangan nating iwasan o limitahan ay ang mga nagdudulot ng patuloy na kaguluhan o matinding drama sa inyong buhay. Sila yung mga taong ang buhay ay parang teleserye na laging may krisis, laging may away, at laging may problema na gusto nilang idaan sa iyo. Maaring halimbawa, si Pinsang Juan na laging may away sa asawa niya at sa mga anak, at tuwing magkikita kayo ay idinadaan niya ang lahat ng kanyang reklamo at problema. At umaasa na kayo ang magbibigay ng solusyon. O kaya naman si Aling Bebang na laging may issue sa lupa o sa mana at laging kinakaladkad kayo sa mga usaping legal o pampamilya na hindi naman direktang kinalaman ninyo. Paano natin ito haharapin? Ang pinakamainam na gawin ay iwasan ang pagkuha ng panig sa kanilang mga hidwaan. Maaari ninyong sabihing, "Mahalaga po kayo sa akin, pero hindi ko na po kayang makisali sa usaping yan." Sa pagtanda natin, hindi po ito madali. Hindi ito nangangahulugan. Nakakalimutan na natin ang pagiging Pilipino natin na mahilig makisalamuha at tumulong. Ang ibig sabihin lang nito ay mas magiging matalino tayo sa pagpili kung sino ang ating patuloy na bibigyan ng oras, enerhiya at espasyo sa ating buhay. Tandaan, sa edad na ito, ang pinakamahalagang investment ay ang kapayapaan at kaligayahan ng inyong sarili.
May karapatan kayong mamuhay ng walang alalahanin at may kapayapaan sa kalooban. Ang bawat desisyon na gagawin ninyo upang protektahan ang inyong sariling kapakanan ay isang hakbang patungo sa mas masaya at mas makabuluhang pamumuhay. Ang pagiging matanda ay dapat na isang panahon ng pag-ani ng kapayapaan, hindi ng pagdadala ng dagdag na bigat. Kaya piliin ninyo kung sino ang inyong kasama sa bawat yugto ng inyong buhay. Piliin ninyo ang kapayapaan. Kumusta naman po ang inyong karanasan sa ganitong uri ng tao? Mayroon ba kayong maibabahagi na kwento o payo para sa iba? Gusto po naming marinig ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga karanasan ay maari maging inspirasyon at gabay para sa iba na nakakaranas din ng katulad na sitwasyon. Sama-sama nating tulungan ang bawat isa na magkaroon ng payapa at masayang pamumuhay. Kung naramdaman ninyong nakatulong ang video na ito sa inyo, sana po ay i-like nyo ito at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito upang mas marami pa kaming magawang ganitong klaseng video para sa inyo. Huwag kalimutang i-share din sa inyong mga kaibigan at kapamilya na sa tingin ninyo ay makikinabang din sa aral na ito. Mahalaga po kayo. Ang inyong kapayapaan at kaligayahan ay higit pa sa ginto. Ipagtanggol nyo po ito. Buhayin ang pinakamaganda ninyong buhay sa bawat edad. Hanggang sa muli, mga kababayan, manatiling ligtas, maligaya at payapa.